Ito palang Barangay Ginebra ayon sa report naghahanap ng legitimate shooter at dalawa ang posibleng kunin nga ng Barangay Ginebra San Miguel sa free agent market. Marahil nagtatanong kayo, nasa na ba itong si Taylor Brown na nakuha nga ng Converge Fiber XR sa second round at ngayon ay hindi na natin nakikita sa PBA. Matapos nga ito mag-expired ang kanyang kontrata sa Converge Fiber XR ay hindi na nga pa ito nakapaglaro na sa PBA at hindi nga lumipat ng ibang liga. At bumalik, ayon nga sa isang report ay bumalik pala ito sa Canada at doon na muna na malagi at nagpapakondisyon at nagtuturo sa mga bata doon ng basketball. Sa hindi nakakilala kay Taylor Brown, isa ito sa mga streak shooter sa kanyang class noong nagpa-drop ito. Hindi nga lang ito nagamit ni Coach Jeff Carriazo, kaya ito pinakawalan na ng Converge Fiber XRs. Pero kung mabibigyan ito ng pagkakataon, talaga magpapakitang gilas ito. Napaka-deadly shooter nito. At ang kanyang specialty ay ang 3-point shot na pwede ito maging defender ng Barangay Ginebra kung sakasakali. Ayon nga sa report ay nakikipag-negotiate daw ang Barangay Ginebra San Miguel sa agent nitong si Taylor Brown para pabalikin sa Pilipinas at pag-insayuhin sa Barangay Ginebra San Miguel. Isa sa mga parehas ng sitwasyon kay Taylor Brown ay itong si Chris Rosales na kung saan kinuha nga ito ng NREX Sud Warriors sa ilalim ni Coach Yeng Yao at pinag-insayo. Nagustuhan naman ni Coach Yeng Yao at malaki ang tsansa na ganun din ang mangyayari kay Taylor Brown kung sakasakali magustuhan ito ni Coach Tim Con ay magkakaroon talaga ito ng kanyang spots para sa Barangay Ginebra. Alam naman natin na itong si Buhon Pisumal ay hindi na consistent sa kanyang ipinapakita. At the same time, si Jeremiah Gray at Jamie Malonzo ay hindi pa nga makakabalik at hindi pa 100% kung makakabalik. Kaya naghahanap talaga si Coach Tim ko nang pupwede mag-step up na mga wingman na pupwedeng maibigay nga ni Taylor Brown. Hindi ra ito basta-basta deadly shooter. Athletic din itong batang ito. Tingnan mo naman ang kanyang pagiging athletic, magaling din ito mag-cut. Kaya kailangan talaga ito ni Coach Tim Cone para magpalalim sa lineup ng Barangay Ginebra San Miguel. At malaki ang posibilidad na magbabawas nga ang Barangay Ginebra San Miguel na mga old players, lalong-lalo na itong si Raymond Aguilar at iba pang mga bench players na ito dahil nga hindi naman nagagamit at hindi napapakinabangan ng Barangay Ginebra San Miguel. Mas mabuti or mas maigi na maghanap na sila yung napapakinabangan nila kahit limited minutes man lang, mga 10 to 15 minutes ay pwede na itong si Taylor Brown at malaki ang posibilidad kung maganda ang ipapakita nito sa ensayo at maganda ipapakita nito kung sakasakali magkaroon itong spot ay meron talagang minuto maibibigay itong si Coach Tim ko. Alalahanin natin yung Roel Gomez noong time ng Alaska, paminsan-minsan lang pinapasok ni Coach Tim Con, pero pag pinasok mo naman talagang bubulagain ka talaga. At inihalin tulad nga ito kay Roel Gomez na isa sa mga deadly shooter sa kanyang henerasyon. Kaya itong si Taylor Brown, hindi malayong mangyari na magkakaroon ito ng spot sa Barangay Ginebra. At isa pa sa player na posibleng ipatawag ni Coach Tim Cone para pag-insayuhin sa Barangay Ginebra San Miguel ay itong si Frankie Johnson. Si Frankie Johnson, isa sa pinakasikat na 3-on-3 player nung hindi pa ito nagpa-drop. Matapos nga ito pakawalan ng Meralco Bolts ay hindi na nga ito nakapaglaro pa muli sa PBA at sa halip ay nag-iinsayo at naglalaro ito ngayon sa Zamboanga Valientes na kung saan meron nga itong career high 36 points nang mamalagi ito sa Zamboanga Valientes. Ayon nga mismo sa kanya, talagang umangat muli ang kanyang kumpiyansa nang maglaro ito sa Zamboanga Valientes, lalong-lalo na ang Zamboanga Valientes ay isa sa mga kasama sa Asian Tournament na kung saan malaki ang tsansa na magiging ka-team or ka-teammate
ni Frankie Johnson itong si DeMarcus Cousins kung sakasakali man matapos nga ang Asian Tournament at maganda ang ipapakita ni Frankie Johnson, ay malaki ang posibilidad na tatawagin talaga ito ni Coach Tim ko. No? Tingnan nyo naman, high flyer din itong batang ito at meron din itong shot blocking ability. Ganon din ito kay Taylor Brown na kung saan napakataas ng percentage at deadly pagdating sa outside. Kaya malaki ang tsansa na itong si si Frankie Johnson ay magpapakitang gilas ngayong Asian Tournament at anytime po pwede itong tawagin ni Coach Tim Con para maglaro na sa Barangay Ginebra San Miguel. Ano sa tingin nyo? Sa dalawang player na posibleng kunin ng Barangay Ginebra San Miguel, itong si Frankie Johnson at Taylor Brown, sa tingin nyo, sino dito ang magkakaroon agad ng immediate impact sa lineup ng Barangay Ginebra San Miguel kung sakasakali? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa muna natin tapusin ang ating kwentuhan, shout out muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin kay Kagawad kad sa kinudukusin ng Hagonoy Bulacan, Adrian Dulay at sa Dulay family, Ronald Bersubidad, Jan David Gulapa at kay Master Yornel Belches ng Cebu City. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta at kay Sir Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa Cavite. Pakibisita rin po ng Facebook fanpage ko na Pulgoso Hapres PH at TikTok channel ko na Percival Monteron Sports Channel.